Monitor's POV. Ano? Si Julian? Nasa ospital? Kailan pa? Bakit di mo ako tinawagan? Ano ba bang kanina ko pa sila hinahanap? Talong naman kaagad ni Demetrio. Ramdam ko ang pagkataranta sa boses nito habang sinasabi ang katagang yon. May naririnig din akong kumakalampag sa bakaw nito na parang nagbukas-sara ng pintuan. Sa wakas, magang nagising ang loko sa katarantaduhang ginawa niya sa asawa niya. Hinahanap? Nagbibiro ka ba? Bro, kung di pa namin nakasalubong ni Carmina sa ospital ang asawa mo, hindi pa nalaman ng buong Velasco ang pinaggagawa mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba patay na patay sa karil na yan na walang ibang ginawa kundi saktan ka? Naiinis ko namang sagot sa kanya. Noon pa man di talaga ako pabor sa mga pinaggagawa nito. Ninong ako ng anak nila ni Julian at ngayon pa lang, naawa na ako sa bata. Mukhang matutulad sa amin ang lumaki na walang kumpletong pamilya. Parang kapatid na ang turing ko kay Demetrio. Pareho kami ng halos istorya ng buhay. Pareho kaming galing sa broken family at bago pa namin nakilala sila Joshua at Clarence, talagang matalik na kami magkaibigan. Kinder pa nga lang magkakilala na kami dahil magkakilala din ang aming mga ina. Hindi ko lang talaga akalaing maliligaw ng ganito si Demetrio na mas gugusto niyang talikurin ng anak niya dalang sa isang babae katulad ng ginawa ng ama sa kanya noon. Matagal ko nang alaman tungkol sa pakikipagbalikan nito kay Karil. Ilang beses ko na rin tong pinagsabihan. Pero ayaw makinig. Mahal niya raw eh. Wala naman akong magagawa si Julian kung hindi niya ito uuwian. Pinagmamalaki niya pa nga na patay sa kanya si Julian at wala daw tong ginagawa tuwing magkikita silang dalawa kundi magmakaawa na pagselbihan siya. Oo, playboy din ako. Aminado naman ako dun. Pero simula nung kinasal kami ni Carmina, never na akong tumingin sa ibang babae. Hinawalayan ko na lahat ng kafling ko, lalo na si Kyla na hanggang ngayon pinagkakalat niya pa rin sa buong madla na ako daw ang ama ng kanyang anak. Isa pa nga, yan na ngayon na pinoproblema ko. Baka malaman ni Carmina ang issue na to at baka magwala ito. Lalo na ngayon at balita ko hindi daw tumitigil si Kyla na magpa-interview kung kani-kanino at pininindigan na ako daw talaga ang ama ng bata. Para mangyayari yun ay napakaingat ko. Hindi ako nakikipagtalik sa kanya kapag wala akong gamit na proteksyon. Palagi ako may dalang kondom noon kahit saan ako magpunta. Problema talaga to. Kailangan talaga namin mag-usap ni Kyla para magkarinawan, lalo na't magkasundo na kami ni Carmina ngayon. Baka kapag hindi pa rin mamatay-mamatay ang isyo na to, tuluyan na magalit sa akin si Carmina na hindi ko mapapayagan. Well, ayos lang naman kung magalit ang asawa ko sa akin. Normal lang din siguro yon. Pwede niya ako saktan physically pero wag na wag niya lang akong iiwan. Mababaliw talaga siguro ko kapag nangyari yon, kaya naman pagbalik naman ulit ng Maynila, aasikasuhin ko talaga muna ang tungkol sa Kyla na yon. Kung kinakailangan magsampa ako ng kaso dahil sa paninira niya sa akin, gagawin ko. Kesa naman kaming dalawa ni Carmina magkasaraan. Bro, please, kailan pa? Hindi ko kailangan ng pang-hostga mo ngayon pero kahit ano pa ang mangyari, asawa ko pa rin si Julian. May karapatan akong malaman kung kumusta ang sitwasyon niya. Muling wika ni Demetrio sa kabilang linya. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako ng dinig pero nahihimigan ko ang lungkot sa boses nito. Di ko maiwasan mapabuntong hininga. Kanina lang at hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang pagsalin ng dugo sa kanya. Mabuti na lang kagad namin siyang naitakbo dito sa ospital. Sagot ko. Kamusta na siya? Ayos na ba siya? Malayo na daw ba siya sa peligro? Tanong nito. I don't know. Wala pang balita kay grandma at grandpa. Sila ngayon nakamonitor sa tuloy na kalagayan ni Julian. Binabantayan ko rin ngayon ang asawa ko dahil siya nagbigay ng dugo kay Julian kanina. Kung di ka ba naman tanga, hindi sana mangyayari to. Naiinis ko pa rin sagot sa kanya. Kung ganon, alam na nila ang sitwasyon namin? Anong reaksyon nila? Galit ba sila? Tanong nito. Natural. Kahit naman siguro sino hindi matutuwa sa pinagagawa nito. Kaya naman kung talagang mahal mo si Karil, kumpara sa asawa mo, magtago ka muna. Tiyak na babalikan ka ng mga Velasco. Grabe ang perwisyo na ginawa mo kay Julian. Grabe ang pahirap na ginawa mo sa asawa mo, Demetrio. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung si Karil talaga makapagpapasaya sa'yo, bakit di mo na lang siya hiwalayan sa tamang paraan? Bakit kailangan mo pa siyang paasahin at saktan? Sagot ko naman. Wala na akong pakialam pa kung magmumukha akong nangihimasok sa problema nilang mag-asawa. Ang ayaw ko talaga kasing makita pati si Carmina nagiging apektado sa problemang ito. Nasang ospital siya ngayon. Pupuntahan ko siya. Asawa ko siya at ako lang dapat ang nasa tabi niya. Ako, sagot nito. Ano? Narinig mo ba ang sinasabi mo?
Demetrio, ikaw ang dahilan kung bakit nagawang sakta ni Julian ang sarili niya. Mabuti pa sigurong huwag ka muna magpakita. Galit sa'yo mga Velasco at baka magkagulo pa kung makita ka nila. Sagot ko. No, kasalanan ko ang lahat at hindi ako natuduwag na makaharap sila. Gusto ko lang masigurong nasa maayos na kalagayan sa Julian. Mag-asawa kami kaya dapat lang na kaming dalawa ang magdadamayan. Sagot nito. Sana noon mo pa ginawa yung sinasabi mo. Pero nangyari ng lahat, Demetrio. Besides, kung talagang gusto mong malaman kung nasan ngayon si Julian, mag-effort kang hanapin dahil hindi ko sasabihin sa'yo. Mga magulang niya magdedesisyon kung pwede mo pa ba siyang makita? Sagot ko sabay patay ng cellphone. Walang patutunguhan ng pag-uusapan namin. Sapat na sigurong malaman niya na napahamak ang asawa niya dahil sa mga kalokohan niyang ginawa. Nakatulong na kami, lalo na si Carmina. Sapat na muna siguro yun para sariling buhay naman namin ang aming aatupagin. Ilang beses pang nagtangkang tumawag si Demetrio sa akin pero hindi ko na siya sinagot. Kung gusto niya kay Clarence siya tumawag at magtanong. Gumagawa-gawa siya ng problema kaya dapat alam niya din kung paano lulusutan. Carmina's POV. Nagising akong medyo nanghihina pa ako. Medyo may pagkahilo pa ako nararamdaman pero tolerable naman na. Di katulad kanina pagkatapos kong makunan ng dugo. Kagad kong nilibot ang tingin sa paligid. Alam ko, nandito na rin kami sa ospital pero mag-isa lang ako dito sa kwarto. Nasaan kaya si Peter? Muling sumagi sa isip ko ang nangyari kay Julian. Di ko maiwasan makaramdam ng lungkot. Sana lang naging sapat ang dugo ko para mailigtas to sa kapahamakan. Daan-daan akong bumangon. Maraming katanungan sa isip ko na nangangailangan ng kasagutan. Kung kamusta na si Julian at kung dumating na ba sina Tita Juliana at Tito Cairo. Parang gusto ko munang umuwi ng resort at magpahinga. Pakiramdam ko magkakasakit ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at parang gusto kong matulog muna. Oh baby, gising ka na pala. Sandali, wag ka munang bumangon at baka matumba ka. Sabay ng pagbukas ng pintuan ay ang pagsasalita ni Peter. May bitbit tong malaking plastic bag na kagad pinatong sa malit na lamesa. Nagmamadaling lumapit sa akin at inalalayan akong makatayo. Gusto mo bang magbanyo? Tanong naman ito sa akin. Para akong malulunod sa klase ng pagkakatitig nito sa aking mga mata. Kagad akong tumango kahit ang totoo. Wala naman talaga akong balak magbanyo. Oo pero don't worry. Kaya ko na. Sagot ko naman. Pero wala yata tong balak makinig. Naramdaman ko na lang kasi ang biglang pag-angat ko. Diyos ko, parang wala lang sa kanyang buhatin ako Gustuhin ko man magprotesta pero wala naman ako magawa. Nandito na kami sa loob ng banyo Kaya mo bang maglinis ng sarili mo? Tanong pa nito sa akin. Kunot noo ko naman tong tinitigan. Nakalimutan mo na ba? May cream na binigay sa iyong doktor. Bumalik pa ako ng resort para kunin yon. Kailangan natin pahilan ng cream yan. Ano mo? Para tuloy-tuloy ang paggaling? Sagot nito. Kaagad nanlaki ang mata ko sa pagkagulat. Hindi ko malaman kung tatawa ba ako or hindi. Diyos ko, naalala pa niya talaga yun sa kabila ng mga nangyaring kaguluhan? May niresetang doktor sa akin na isang uri ng cream na nawala sa isipan ko. Dapat daw ipahid ko sa namamaga kong pagkababae. Aminado ko nakakaramdam pa rin ako ng sakit at kirot pero pilit ko pa rin binabaliwala. Lalo na't sobrang taranta talaga kami dahil sa ginawa ni Julian. Huwag ka nang mahiya sa akin. Gawin mo na muna ang mga gusto mong gawin dito sa banyo para magyan na natin ng gamot ang kuwan mo. Sagot nito at mabilis na akong iniwan dito sa loob ng banyo. Nasundan ko na lamang ito ng tingin, sabay naglakad ako patungo sa harapan ng salamin. Wala sa sariling napahaplos ako sa pisngi ko. Pulang-pula kasi yon dahil biglang hiya na naramdaman kay Peter. Diyos ko, seryoso ka ba? Bigla tuloy akong ng problema. Kaya ko bang bumuka ka sa harapan ni Peter? Gosh, parang gusto kong sabunutan ng sarili ko. Oo, may nangyari sa akin pero hindi pa rin ako sanay na basta bumubuka ka sa harapan niya, no? Sobrang nakakahiya yun. Pero ano nga bang pwede kong gawin? Hindi ko rin naman kaya na ako lang mag-isang mag-apply ng gamot. Hindi ko makita kung saan banda ko ipapahid. Hayes naman, bakit ngayon ko lamang naisip to? Dapat pala talaga oral na gamot na lamang ang pinareseta ko sa doktor. Ilang pahid pa ba ang kailangan gawin ni Peter para tuluyang gumaling ang kabibi ko? Di ko tuloy maiwasan maipikit ang aking mga mata. Muli nanliwa sa isip ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni Peter sa manson. Kung di lang siguro ako naging abala, baka yon ang palagi kong iniisip. Hindi ko rin lubos maisip na naisuko ko na agad ang bataan ko sa lalaking hindi ko alam kung kaya ba talagang magpakatino.
Baka mamaya bigla na lang siyang magbago pagkatapos niya akong pagsawaan. Naku, huwag niya lang talagang gagawin yon kung ayaw niya ako mismo ang puputol sa kaligayahan niya. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa mga kamay niya, nung una niya ako angkinin, hindi ko talaga deserve na lokohin niya. Don? Napaigtad pa kung muli nang bumukas ang pintuan ng banyo at pumasok si Peter. Di ko maiwasan mapangiwi. Nasaan na ba ako? Wala pa pala ako nagagawa sa sarili ko dito sa banyo dahil natulala ako habang nakatitig ngayon sa harapan ng salamin. Heist. Ha? Hindi pa eh. Ihintayin mo na lang ako sa labas. Sagot ko at pilit na ngumiti dito. Hindi to sumagot bagkos tinitingnan ako nito. Nahihirapan ka ba? Don't worry, akong bahala. Ako na din ang maglilinis bago natin lagyan ng gamot. Sagot nito at muli akong binuhat. Impit naman ako napatili lalo na't nag-umpisa na tong humakbang pabalik ng kwarto. Inihiga niya ako sa hospital bed kasabay ng paglilis nito sa hospital gown na suot ko. Wala sa sariling napahawak tuloy ako sa kamay nito bilang tanda ng pagpaprotesta. Teka lang, sure ka ba? Hindi ba nakakahiya? Tanong ko. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko dahil sa hiya. Hindi ko yata kayang bumuka ka sa harapan niya ngayong araw? Bakit ka mahihiya? Nakita ko na yan at ako pa nga ang dahilan kaya namamagayan eh. Don't worry, dadahan-dahanin ko na lang. Hindi ka masasaktan sa gagawin natin? Sagot pa nito. Kaganyang tinaas ang suot ko at tinawakan nito ang garter ng panty ko. Muli tuloy ako napahawak sa kanyang kamay. Teka lang ulit, baka may pumasok? Sagot ko sabay sulyap sa pintuan ng kwarto. Natawa ito ng mahina. Don't worry, nakalak na yung pintuan. Hindi naman ako papayag na may ibang taong makakakita sa isang treasure na ako lang dapat ang magmamay-ari. Buong tamis itong sagot sabay kindat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangwi. Bakit pa napakasarap sa tenga ang mga salitang lumalabas sa bibig niya? Heist, mas lalo tuloy ako na in love sa kanya eh. Alam ko na pulang-pula na ang mukha ko habang nakahiga at nakabuka ka sa harapan ni Peter. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa bedsheet ng hospital bed. Sa bawat dampi kasi ng daliri niya sa kabibi ko, nagbibigay yun sa akin ng kakaibang pakiramdam. Feeling ko naman malapit nang gumaling dahil nakatunghay sa treasure ko. Ayaw niya yata umalis sa paanan ko eh. Ano ba kasing tinitingnan niya dyan? Kakunti na lang matatapos na. Maiksi nitong sagot. Pansin ko ang pamalat ng boses niya habang nagsasalita. Wala naman tong ubo or sipon, pero ba't nag-iba ang boses niya? Di ko tuloy maiwasan na mapatitig dito. Di nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang kislap ng pagnanasa sa mga mata nito. Sa bagay, sino ba namang lalaki ang hindi mag-iinit kung may perlas na nakabungingang sa harapan niya? Tapusin mo na kasi. Ano pa bang tinitingnan mo dyan? Tanong ko naman. Kung alam niya lang kanina ko pa talaga nilalabanan ang hiya ko. Baby, pwede bang kahit kiss lang? Promise, kiss lang talaga. Parang yummy kasi talaga eh. Sagot nito na kagad pinanlaki ng kanya mga mata. Seryoso ba siya? Baka naman nalimutan niyang nandito kami sa ospital. Tsaka, anong makukuha niya sa kiss? Isa pa nakakahiya dahil feeling ko ang baho niyan. Hindi pa ako nakapaghugas at punas-punas ng ginawa kanina bago niya nilagyan ng gamot. Feeling ko amoy bagoong na eh dahil kahapon pang last ligo ko. Kaninang umaga pa last hugas ko. Peter, tumigil ka dyan ha. Ibalik mo na yung panty ko. Ang lamig kaya at isa pa, huwag mong kalimutan nandito pa tayo sa ospital. Nandidilat ang mga mata ko habang sinasabi ang katagang yon. Napadasal tuloy ako na wala sa oras na wag niyang ituloy ang iniisip niya. Pero sadyang pasaway talaga ang asawa ko. Napaangat tuloy ang pet ko sa pagkagulat. Pangahas na nilalang, pero kahit namamaga at may sugat ang kabibi ko, parang ang sarap pa din. Peter, shit! Anong ginagawa mo? Umayos ka nga? Di ko mapigil ang bigkas. Halos mapunit na kasi ang bedsheet dahil sa mahigpit kong pagkakakapit. Isa pa, hindi ko na pinansin pa ang bastos sa salita na lumalabas sa bibig ko. Nakakataranta naman kasi itong ginagawa ni Peter. Walang pinipiling lugar ang pagiging hayok sa laman. Kaya pala playboy dahil mahilig sa kabibi. Shit, ang sarap. Pagaling ka kagad, baby. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtimpi. Bigkas pa nito sabay tayo. Nagpupunas pa to ng labi habang nakatitig sa akin. Kagad ko naman tong inirapan at ako na mismo ang nagbaba ng hospital gown ko para matakpan ang kabibi ko. Tatawa-tawa naman tong naglakad patungong banyo. Kung di lang masama ang pakiramdam ko, kanina ko pa tinalikuran tong si Peter eh. Parang tanga.
Iling-iling na lang akong bumaba ng hagdan. Hinagilap ko ang damit ko na maayos na nakatupi sa isang upuan. Agad pinalta ng hospital gown na suot ko. Unti-unti bumubuti na ang kalagayan at gusto ko naman din malaman kung kamusta na ang sitwasyon ni Julian. Although inassure ng doktor kanina na out of danger naman si Julian, pero gusto ko pa rin makasiguro. Nagulat pa si Peter nang paglabas nito ng banyo, napansin niya, nakabihis na ako. Kagad ko tong pinagtaasan ng kilay, lalo na napapansin ko na mumula ang mukha nito. Kahit hindi ko tanong, alam kong may milagro tong ginagawa sa banyo, base na rin sa kanyang itsura ngayon. Sa bagay, kahit ako hindi pa rin kasi makaget over sa ginawa niya kanina. May saltik talaga. Next time ako na lang talagang maglalagay ng gamot sa sarili ko. Baka sa sunod kung san-san pa makakarating ang pagpapahid na yan eh. Are you sure ayos ka na? Hindi ka na ba nahihilo? Tanong nito sabay lapit sa akin. Kagad naman akong tumango at nag-iwas ang tingin dito. Medyo ayos na ako. Kaya lang feeling ko lalo ko nanghihina kapag nakahiga lang ako. Gusto kong kumilos-kilos. Sagot ko. Okay, pero kailangan mong kumain muna. Di na tayo nakapag-dinner kanina at halos mag-uumaga na. Sagot nito sabay titig sa relo na nakahang sa wall. Kagad naman ako napasulyap doon at nagulat ako dahil halos alas 4 na pala na madaling araw. Ang bilis ng oras. Napansin ko na kaagad na naglakad si Peter patungo sa isang lamiseta. Hinalong kata isang plastic na nakapatong doon. May nilabas siya mga Tupperware na kung di ako nagkakamali, mga pagkain ng laman noon. Halika na, kumain ka muna. Huwag mo munang isipin si Julian. Nasa maayos siyang kalagayan at anumang oras, ililipat na siya ng kwarto. Muling wika nito. Kagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Talaga? Ligtas siya sa kapahamakan? Masaya akong tanong. Kagad naman itong tumango. Dumaan ako sa emergency room kanina. Wala pa sila Tita Juliana at Tito Cairo pero nandoon na si Carson. Siya ngayon na nagbabantay kay Julian dahil sila grandma at grandpa. Umuwi muna sa resort para makapagpahinga. Hindi rin sila po pwedeng magstay na matagal dito sa ospital. Sagot nito. Ang Carson na tinutukoy niya ay nag-iisang kapatid ni Julian. Dalawa lang sila at si Carson ang panganay. Mabuti naman kung ganon. Bala ko rin umuwi muna ng resort para makapagpahinga. Balik na lang siguro tayo kapag bumalik na ang 100% na lakas ko. Parang gusto ko bang matulog eh. Sagot ko. Kagad naman tong tumango. Sure, pero kumain ka muna. Kahapon ka pa walang matinong kain eh. Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit niyan. Lalo na't medyo madami-daming dugo ang nawala sa'yo. Sagot nito na kaagad ko namang sinang-ayunan. Tamang-tamang pagdating namin dahil lilipat na ito sa private room. Si Carson lamang ang naabutan namin na matyagang nagbabantay sa kanyang kapatid habang bakas sa mukha nitong pagiging seryoso. Sa bagay, kahit sino sasama talaga ang loob sa nangyari sa kapatid niya. Naiintindihan ko kung anumang nararamdaman niya ngayon. Kamusta siya? Kaagad na tanong ko pagkalapit sa kanya. Pilit naman tong umiti na mapansin niya ang presensya naming dalawa ni Peter. Nakausap ko kaninang doktor. Maayos na siya physically pero kailangan pa rin i-monitor ang mental health niya. Pwede kasi na ulitin niya ang ginawa niya sa sarili niya. Malungkot na sagot nito. Awang-awa naman ako napasulyap kay Julian. Sobrang laki talaga na epekto sa kanya ang ginawa ni Demetrio. Salamat nga pala, Carmina. Mabuti nilang magkapareho kayo ng type ng dugo ng kapatid ko. Baka may masamang nangyari sa kanya kung hindi kagad siya nasalina ng dugo kanina. Muling wika ni Carson. Tipid ko naman tong nitian. Ayos lang. Magpinsan tayo at walang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Sagot ko naman. Yeah, at thankful ako dyan. Parang gusto kong sasihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Kasalanan ko rin siguro dahil masyado kaming naging busy. Nakalimutan namin siyang kamustahin itong mga nakaraang buwan dahil busy kaming lahat sa negosyo. Hindi ko akalain niloloko na pala siya ng asawa niya na hindi niya man lang nababanggit sa amin. Tiimbagang na muling wika ni Carson. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagbalasik ng aura nito. Grabe talaga sigurong tinitimping galit nito sa kanyang puso dahil sa nangyari kay Julian. Sa bagay, hindi ko talaga siya masisisi. Mahirap tanggapin na sinami-dami ng pwedeng lokohin ni Demetrio ay si Julian pa talaga na walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Tumawag sa akin kanina sa Demetrio. Hinahanap niya sa Julian, of course. Sinabi ko kung ano nangyari pero hindi ko sinabi kung saang ospital siya. Kaya ko na magdesisyon kung papayagan ko na siyang dumalaw. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko kukonsentihin ang ginawa niyang to.
Sabat naman ni Peter. Pilit naman tong nitian ni Carson. I understand. Patatapusin ko lang problemang to at magtutuos kaming dalawa. Hindi ako papayag na hindi makakaganti ang kapatid ko sa katarantaduhang ginawa niya. Halos ayaw namin padapuan ng langaw si Julian. Pagkatapos ganito lang gagawin niya? Mananagot siya sa akin. Ako mismo magbibigay ng hustisya sa nangyari sa kapatid ko. Gigil naman na sagot ni Carson. Kita ko nag-aapoy na galit sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang yon. Oo, mabait si Carson pero kapag ang kapakanan na ni Julian ang pag-uusapan, nag-iiba na ang ugali nito. Palibhasa, dalawa lang silang magkapatid kaya't super close sila sa isa't isa. Sa aming magpipinsan, si Carson din ang pinakamatapang at pinakabarumbado. Ilang beses na nga ito na-kick out sa school noon dahil palaging napapaaway. Ibang-iba ang ugali ni Carson sa lahat at ngayon pa lang mukhang kailangan na magtago ni Demetrio kung ayaw nitong maputukan ng galit ni Carson. Inintay muna namin mailipat sa Julian sa private room bago kami nagpasya ni Peter na umuwi muna ng resort. Wala pa ring malay si Julian pero alam namin hindi naman ito pababayaan ni Carson. Isa pa, malapit na raw makarating si Tita Juliana. Marami na magbabantay kay Julian at ito na rin siguro ang chance namin ni Peter para makapagpahinga. Alam kong hindi lang ako napagod sa mga nangyari, for sure. Payat din si Peter. Buong gabi na naman yata itong hindi natulog. Kailangan talaga namin makabawi ng lakas. Thank you sa ginawa ninyo kay Julie. Ann, ako na munang bahala sa kanya. Pakisabi kina Grandma at Grandpa na wag na silang mag-alala. Huling bigkas ni Carson bago kami tuluyan naglakad palabas ng private room ni Julian. Tayong tapik sa balikat na naging tugon ni Peter bago namin sa tuluyang iniwan. Kasalukuyan kami naglalakad sa hallway ng ospital nang mamataan namin ng isang familiar na bulto. Si Demetrio at palingalinga ito naglalakad habang pasalubong sa amin. Di ko naman maiwasan mapakapit na mahigpit sa braso ni Peter dahil sa biglang pag-usbong ng galit sa puso ko. Akala ko ba, hindi mo sinabi sa kanya ang kinaroroonan ni Julian? Bakit nandito ang kumag na yan? Halos pabulong na tanong ko kay Peter. Mapera si Demetrio. Hindi nakapagtataka kung malolocate niya kagad sa Julian? Sagot naman ni Peter. Bago kami nakalapit, isang mamadaling si Carson ang biglang dumaan sa harap namin ni Peter at diretsong naglakad papunta kay Demetrio. Di namin namalay na kasunod pala to sa amin. Bigla, sinugod ni Carson si Demetrio. Malakas na binigwasan sa mukha. Sa pol si Demetrio, hawak ang dumadagundong nitong ilong. Saglit ako natulala dahil sa nasaksihan. May alam ako sa martial arts pero ngayon lang ako nakakita ng tunay na laban. Ang kapal na mukha mo magpakita. Sa kabila ng ginawa mong kawalanghian sa kapatid ko? Galit na wika ni Carson. Kagad naman kaming napalapit ni Peter sa kanya. Kitang-kita ko nagdiliyab sa galit ng mga mata ni Carson habang nakatitig sa nakandusan na si Demetrio na sandaling nahilo yata dahil kagad nakabangon. Kagad tong dinilohan ni Peter at pilit na pinapaupo. Umalis ka dito. Hindi ka kailangan ng kapatid ko. Simula ngayong araw, pinuputol na ng buong pamilya Velasco Sandoval ang kung anumang ugnayan sa iyo. Tandaan mo, Demetrio, tatapusin ko lang problema sa kalusugan ni Julian at gagantihan kita. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi ka mapapatawad ng buong pamilya dahil sa ginawa mo? Muling wika ni Carson. Halos mag-hysterical na to sa galit kaya kagad ko tong hinawakan sa braso. Hinila palayo kay Demetrio. Si Peter naman umaalalay kay Demetrio hanggang sa tuluyan na tong nakatayo. Dumudugo ang ilong nito at mabuti na lang napukaw atensyon ng mga guards ng ospital at kagad nagsipaglapitan para din umawat. Asawa kong pinupunta ko dito at may karapatan ako na makita at kamustahin siya. Kung ano ba't problema namin dalawa, labas ka na doon, Carson. Huwag kang makikialam. At talagang sumasagot pa ang Demetrio na to. Kainis. Ayaw na lang manahimik, gusto pa yata madagdagan ng dugo sa ilong niya. Asawa? Kailan pa? Kailan ka pa naging asawa sa kanya? Talaga bang minahal mo ang kapatid ko? O baka naman ginawa mo lang siyang trophy? Galit namang sagot ni Carson. Kagad namang natameme si Demetrio. Sa pulyata sa mga katagang lumabas sa bibig ni Carson. Malalaman at malalaman ko rin ng mga katarantaduhan na ginawa mo sa kapatid ko. At kahit ano pang mangyari, hindi kami papayag na muli mong mahawakan kahit dulo ng buhok ng kapatid ko. Muling wika ni Carson na nagpalambong sa ekspresyon ng mukha ni Demetrio. Kaagad ko namang hinila si Carson pabalik ng kwarto ni Julian bago pa lalo magkainitan. Di pa nga ako nakakabawi ng lakas, eto na naman.
Aakala ko matiwasay kaming makakaalis ng ospital ngayong umaga, pero nagkamali ako. Baka nga kailangan muna naming hintayin sila Tita Juliana para naman may makasama si Carson sa pagbabantay kay Julian. Masyadong mainitin ang ulo nito at baka mapatay na siya ni Demetrio kapag patuloy pa itong mangungulit. Ano ang gagawin ni Demetrio? Ngayong galit sa kanya ang pamilya ng kanyang asawa. Magawa pa kaya niya makalapit sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.